Salamat sa Panginoon na Panginoon ay karapat-dapat na sa lahat ng mga bagay ay tinitignan natin yung mga bagay na karapat-dapat na sa ating Panginoon. Happy birthday, Brother Lito at Sister Sally. Salamat sa Panginoon. Ito yata yung unang birthday ni Sister Sally sa pamilya ng Diyos. Sana hindi lang ito yung una niyang celebrate ang kanyang birthday. Si Brother Lito, pangalawa na yata na birthday niya. Bumilang pa ng maraming taon. Hanggang sa iwanan natin ang mundong ito, sana tayo pa rin yung magkakasama. Papasalamat sa Diyos dahil mayroong Panginoon na nag-iingat. Mayroong Panginoon na ilagay sa atin sa kanyang pamilya. Ang pamilya ito, walang iba kundi ang pamilya ng Diyos. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay may pamagat na it's time to make up your mind. Noong oras na iyon, nung si Josue, ginagawa na niya ang lahat ng mga Israelita na kanyang pinapangunahan, malapit na siyang mamaalam. Ibig sabihin, matatapos na yung kanyang takbuhin bilang isang alipin ng Panginoon. At ang panahon ito, maaaring ito ay exciting sa kanilang lahat dahil nakarating na sila doon sa lupang andun na sila sa lupang pangako. After wandering ng 40 years, makita natin na ang bayang Israel, sila ay kinalingan ng ating Panginoon. Na lahat ng kanilang mga kalaban sa paligid nila, na mga taong umuupo sa kanila, ay kanilang napagtagumpayan o nagapi nila yung kanilang mga kalaban, kaya sila ay nakarating sa lugar na yon. At ngayon, i-reclaim na nila yung promised land. Bawat tribo ng yung 12 tribes na yon ng Israel, tatanggapin na nila yung kanilang mana and now could settle down and enjoy life in the land of Canaan. Di ba nakakaganda yung bagay na yon? Sa panahon na sila'y nasa ilan, na napakapanganib yung kanilang buhay. Nasubukan nyo na bang naglakbay ng napakatagal, napakalayo? O kaya naglakad ng malayo sa bukid, lalo yung mga galing sa bukid? Yung mga umaakyat sa bundok, narinig ko noon yung istorya ni Ate Pat nung bumalik sila sa bayang sinilangan niya. Kasama yung mga anak niya na umaakyat, na halos di na makaakyat. Malayo pa ba? Di ba yun ang ating tatanungin? Naalala ko rin nung kami nagsusustod ng mga kamote doon sa ibang bayan, nakailang bayan pa, nakasakay sa kaliton, tatanungin ko rin tatay ko, malayo pa ba? At pagkatapos kong matuntos yung lugar na iyong pupuntahan, ano ang iyong mararamdaman? Di ba nakaka-relieve? Makakahinga ka na, makakainom ka na ng malamig, makukonsentrate mo na ang iyong pagkain. Parang gano'n yung kalagayan ng bayan Israel noon. Naroon sila sa ilang napakapanganib, maraming kalaban, maraming mga maaring mag-suffer sila doon, may mga magkakasakit. Pero makita mo kung gaano sila ginabayan sa araw, sa gabi, kinalinga, pinakain ng ating Panginoon. Nandito na sila. Prosper na sila. Doon sa lupang pangako na ibinigay ng Diyos na hindi lang sinabi sa kanila, kundi tinupad ng Panginoon yung kanyang pinangako sa kanyang bayan.
Pero, alam niyo ba na naging mapanganib din yung time na iyon sa kanila? Bakit? Sapagkat inisip ni Josue, kaya nga ito, ginagay na silang lahat at pinaalalahanan sila. Bakit? Sapagkat maaaring yung danger na iyon na inaalala ni Josue, na baka ang bayan ito ay makalimutan nila kung saan sila nanggaling. Kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa kanila ay kanilang kalimutan at mawalang halaga ang lahat ng sakripisyo ng mga nanguna sa kanila. Higit sa lahat, ang pagmamahal ng Diyos sa kanila nung sila iahon mula sa pagkaalipin sa Ehipto hanggang sa dalhin sila doon sa lupang pangako. At ano ba yung panganib na nasa kaisipan ni Josue? Hindi lang sa baka makalimutan nila yung mga dakilang tanda, dakilang gawa ng Diyos, kundi doon, safe na sila doon sa Kanaan na yon. Pero sa paligid na andon yung Kanaanite, naroon yung mga Diyos-Diyosan na maaaring sila'y makawa kung sila ay hindi mag-iingat. Kaya nga sa sitwasyong iyon, iniisip ni Josue, nag-deliver siya, maaaring ito yung huling mensahe niya sa bayang Israel. Hindi kayong lahat dito, gusto niya silang paalalahanan. Bakit? Ano ba ang gamot? Bakit kinakailangan kung minsan sa tao, kailangan siyang paalalahanan? Gamot sa taong nakakalimot. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Dahil yung mga tao noon, mayat-maya sila'y nagkakamali, mayat-maya sila'y nagkakasala sa Panginoon. Kaya kinausap sila, heart to heart. Siguro yung mensahe yun, ito na yung na-deliver ni Josue na from lahat sa kanyang puso, ang kanyang sinseridad, na kinakausap ang bayang Israel sa mga oras na iyon. A challenge from the Lord na maaaring mangyari sa kanila kung sila'y hindi mag-iingat. Na sinabi rin niya roon, ng kagaya na maaaring kagaya rin doon sa sinasabi doon sa Apocalypse, doon sa mga taga-Laodicean, na ano ang nangyari sa kanila. Kung basahin natin dito sa Revelation chapter 3, verse 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay sulat mo ang mga bagay na ito na sinasabi na siya nawa ng taksing tapat na totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahinga ay hindi mainit o malamig man ay susuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at naggamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalaman ikaw ay aba at marita at dukha at bulag at ubad. Kaya nga po dito, ang mga taga-Laodicean, dito yung inaalala ni Josue na maaaring mangyari sa bayang Israel. Na provided ang lahat ng kanilang mga kailangan. Hindi walang shortcoming o walang pagkukulang sa kanilang mga pangangailangan. Materially, pagkain, sagana sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Except for the presence of God. Naging sagana sila, pero wala na yung presence ng Diyos sa kanilang buhay. Wala na silang kapangyarihan. Kapag malayo niya, wala nang kapangyarihan yan. And the glory of God, nawala sa kanila. Kaya ito, mga minamahal, ang ibig ipahatid sa atin ng ating Panginoon na kanyang mensahe. Kagaya ni Josue, ito'y mensahe ng Panginoon sa bawat sa atin na tayo bilang kanyang mga anak
Ito'y pagkakataon nung madama natin at maranasan natin ang dakilang kaligtasan ng Diyos. Ito yung oportunidad na nabigay natin, yung ating buong pusong pagsamba sa Kanya. To worship God with all our heart and obedience. Ng ating buong pagtatapat sa ating puso. Dahil mas maiging ang pagsunod kaysa hain. A time of reminder. Ito'y panahon na nare-remind ni Josue ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat Israelita. Kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanila. How God chose them when they were slaves. Noong panahon na sila'y mga alipin, na sila ay inahabagan ng Diyos. Kung babasahin natin dito sa Exodus, makikita natin yung kasaysayan ng mga Israelita. Kung paano sila naging kaaba-aba ang nilang kalagayan ng mga panahong iyon. Sila'y mga alipin. Sabi dito sa 3:14, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinukuha ko sa inyo ni ako nga, at sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinukuha ko ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman at ito'y pinapakilala ko sa lahat ng lahi. At yumaon ka at ipunin mo ang lahat ng mga matatanda sa Israel. At sasabihin mo sa kanila ang Panginoon, ang Diyos ng mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Nakakita sa akin na nagsabi, tunay na kayo dinala ng aking nakita ang ginawa sa inyo ng mga Ehipsyo. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian at dadalhin ko kayo sa lupain ng mga Kananeo, na ito'y lupain binubukalan ng gatas at pulot. Kaya ito yung kalagayan ng mga init ng mga Israelita ng panahon ngayon. Sabi niya, narinig ko ang bibig ng aking bayan. Sino ba yung bayan ng Diyos noon? Tignan mo kapag nagsasabi ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham. Na ang Diyos nilingap niya ng gusto si Abraham, father of faith. Si Isaac na naging matunurin na kanilang mga ninuno. At si Jacob na pinagpala at pinagbasa ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya, ipinapasabi niya sa kanila kung ano yung kanilang naging kalagayan noon. Na sila ay mga alipin. Biro mo, habang sila ay nagtatrabaho sila, kumakain lang sila. Habang nagtatrabaho sila, hinahampas sila. Pinapahirapan ang bayan ng Diyos. Kaya nga po dito, wala silang boses. Gusto man sila magreklamo, kahit magreklamo man sila ng panahon ngayon, hirap na hirap sila. Walang maghahamon sa kanila sa kalagayan ngayon. Di po ba? Kaya narinig ng Panginoon, nakita ng Diyos yung kalagayan ng kanyang bayan. Alam niyo ang Egypt symbolizes sin and slavery. Ang Ehipto, sinisimbolo nito ang kasalanan at ang pagkaalipin. Kahit ang tao na nasa kasalanan, mahirap, siya'y pinapahirapan, siya'y alipin araw at gabi. Kaya makita mo yung mga Israelita araw at gabi, humihilip sila. Hindi sila nagpapahinga sa kanilang atak ng mga trabaho sa kanila. Ganyan din ang kalagayan ng isang taong makasalanan. Pinapahirapan sa ng Diablo. Ganon din yung kalagayan natin ng panahon ngayon.
ganda ng ating pag-aaral sa umagang ito? Thankful heart? Nakapag-alam mo kung sino ka? Kung saan ka nakatayo, kung ano yung kalagayan mo noon, na hindi mo nililimot kung sino talaga ikaw, hindi maaaring hindi mo masasalamatan ng Diyos sa iyong buhay. Magkakaroon ka ng pusong mapagpasalamat, Panginoon. Salamat na kung hindi mo ako hinako sa buhay noon, lalawaan kaya ako sa Diyos kung wala ka. Kaya nagpupumpos ng mga inspired yan ng mga holy, ng banal na Espiritu ng Diyos. Bakit? Dahil naging karanasan nila yung bagay na yun. Ang kasalanan, hindi ka niya lulubayan niya, hindi ka niya pagpapalinganin. Kaya alalahanin natin kung saan tayo dinampot ng Panginoon noong araw na yun. Na ikaw na inibang sa iyong mga pangarap, na inibang sa iyong mga bisyo, na inibang sa iyong hindi magandang pag-uugali. Sinako ka ng Diyos yan. Inalis ka niya, dinalakan niya sa lupang pangako. Sa kapahingahan, na ikaw'y nakapagpahinga na. Kapahingahan, sa kasalanan, sa kamay ng Diyos. Kaya yun yung sinasabi ni Josue. Yun ang inaalala ni Josue. Nakakalimutan nila kung saan sila nagsipanggaling, kung paano sila nakaangat doon sa pagkaalipin na yun, at kung paano sila kinalinga. How God blessed them. Kung paano sila iblinet ng Panginoon sa mga bayan na nasa palibot nila. Tawing ang bayan ni Israel, parang mga untouchable sila ng mga panahon yun. Di po ba? Kahit kung nandun pa sila sa Egypto, pero mo, sinalot ang bayan ng Egypto, pero yung bayan nila nung nangyari. Ilang salot yung dumating sa Egypto? 10 salot. Una, yung tubig naging dugo. Biro mo yan. Napakalansan nun. Tapos nagbangon napakarami mga palaka. Tawin sa mga init-ulan, sa mga bahay lang ng mga itsyo. Sa kanilang sulugan, sa kanilang kainan, biro mo kumakain ka, may lumulusong taga. Kahit palaka. Walang pinili kahit doon sa palasyo. Pero yung bayan nila yung Goshen, di ba? Doon yung binigay doon sa bayan ni Jose. Doon sila namayan. Yan ipaw, dito sa Pilipinas. Napakapalad naman, dito mo sinasalot ng lahat, pero hindi pa rin eh. Doon talaga sa kaiba, kitang-kita ng mga bayan na kapalibot sa kanila kung gaano makapangyarihan ng Diyos mayroon ang bayan Israel. Pero mo lahat sila nagkakabukol-bukol na. Prinsipe, mga princesses, kinukutok, di ba? Mayroong puto. Nagkaputo, biro may nalingabok, naging puto lahat, naging langaw, pinasok, mga palasyo, prinsipe ka nga, prinsesa ka nga, dami mo na mong puto, di ba? Nilalangaw yung mga pagkain. Tawin sila lang. Dahil yung pumahat ng Diyos. Dahil yung bayan niya, pinoprotektahan niya. Kinikaya niya, minamahal niya. The death of the cow, biro mo namatay lahat yung mga kawan nila. Samantalang ito, buhay na buhay, andun lang sa kanilabi. Yung kawan ng mga Israelita, nagparadala ng granito. Tignan mo yun. Yung kabutihan ng ating Panginoon, ito sa 9:6 na eh. At ginawa ng Panginoon ang bagay na iyon ng kinabukasan, at ang lahat ng mga hayop sa Egypto ay namatay. Ngunit, sa hayop ng taga-anak ni Israel ay walang namatay kahit isa. Parang halimbawa, dito sa Pilipinas, may mga bayan-bayan. Parang Egypto, ganyan. Itong Goshen na to, isang bayan yan. Kaya Taguig,
Pateros, Makati, Pasay, gano'n. Kunyari, nasa Muntinlupa yung Guten, ganyan. Yung Guten, yung bayan na yun. Naroon yung mga Israelita. Iba't mamamangha ang lahat ng mga tao sa paligid nila kung gaano kadakilang Diyos yung Diyos ng mga taga-Israel. Kakaiba yung ginawa ng Panginoon. Kapag nangyari ngayon, yung bagay na yun, kunyari, lahat na buong Pilipinas, dinahan na, tapos itong Katarungan lang hindi dinaha o Muntinlupa lang ang babakit. Kaya andun pala yung bayan ng Diyos. Andun pala yung mga anak ng Diyos. Pero hindi marami pa rin dinahan ng kanyang mga anak. Kaya amazing yung ginawa ng Diyos nung panahon yun sa kanyang bayan. Nagkaroon ng balang, kadiliman, 3 araw, at ang pinakamahuli, anong alam niyo yun? Pinakamahuli? The death of the firstborn. Namatay ang lahat ng panganay na mag-Egypto. Pero itong bayan na to, kung gaanong blessing ang dumating sa kanila na hindi sila ginalaw ng anghel ng Diyos na sumapatay ng mga panganay. Kaya ganyan minsan ang ating Panginoon. Ganyan ka mag-bless kung minsan sa kanyang mga anak. Aanin mo naman yung napakarami ko. Ang bigat naman ng kamay ng Diyos sa iyo, di ba? Mabigat ang kamay ng Diyos sa mga ito nung panahong yun. Para silang kinurse, hindi mo nabalitaan ng buong bayang paligid nila. Ganito yung nangyayari sa kanila. Samantalang dito naman, yung bayang Israel, pagsisimpriti lang sila, nag-graduate na. Lahat ng mga lahat ng kanilang mga halaman, wala man lang, payapan lang sa kanila. Siyempre sa paligid nila, mag-Egypto na yun. Kaya ganoon yung ibig ipakita dito ni Josue. Kung gaano kadakilang Diyos ang pumasubay, gumabay, nagmahal sa kanyang bayan. Hanggang sa kanilang ilagay sila doon sa bayang Egypto. Napakaraming nagsasabi nung panahon niyon, o may mga filosofya, mga tao, ayaw nila kasi natanggapin na ganoon kadakilang Diyos ang Diyos ng mga Israelita. Meron akong nabasang comment, sabi ng comment na yun, kaya na nakatawid yung mga Israelita dun sa dagat na mapula. Diba dumaan sila sa dagat na mapula? Maraming yun. Sabi nga na dito sa 6 and 7, at kinuha ni Moises ang kalahati. Ay, hindi yun. Yung dumaan sila sa dagat na mapula. 7. Yung nagpadala siya o nagkaroon ng parang nagkaroon ng kalahati. Hinati yung dagat. Diba? Hinati yung dagat. Tapos, parang naglagay siya ng pader na magitan sa Israelita at saka sa mga Egypto. 14:21. 14:21. Exodus. 14:21. 21. Exodus. Okay. So, kanina yung ating 14:21. At inilahat ni Moises ang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin silanganan ng buong magdamag at ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa
at ang tubig ay naging isang kuta na kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. At inabot sila ng Ehipto at nagsipasok na kasunod nila sa gitna ng dagat. Lahat ng mga kabayo ni Faraon, ang kanyang mga karo at ang kanyang mga kabayo, at nangyari ng umagahanan, ay niligtan ang Panginoon ang ubo ng Ehipto sa gitna ng haliging apoy at ulap, ay ninigalit ang ubo ng Ehipto. At doon sa dulo noon, hindi na sila makatakas at sila ay natabunan ng dagat. Ang tubig sa dagat. Masasabi mo bang dagat yun sa pagmababaw lang? Ano lang yun? Tilapil lang yun o ilog? Kaya sabi nung nag-comment, sabi niya, kaya daw nakatawid. Kasi gusto nilang pagulaanan yung kapangyarihan ng Diyos dito yung pagtawid ng bayan ng Israel. Sabi niya, napakababaw lang daw yung dagat na mapulanin, kaya nakatawid daw yung bayan ng Israel. At sabi naman ng isa na nag-comment, sabi niya, miracle talaga yung nangyari. Kasi doon sa mababaw na dagat na yun, nagkandalunod-lunod ang lahat ng mga karo ng mga Ehipto. At saka lahat ng mga Ehipto ay namatay. Yung mga libo-libong mga Ehipto. E makita natin yung mga dawa ng ating Panginoon na sinasabi nila mababaw yung dagat, pero nalunod yung mga Ehipto. Kapangyarihan ng Diyos pa rin yun. Saka din ang baliktad nila yung nilalaman ng Biblia. Yung istorya nito ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya nga po, alalahanin natin yung mga bagay nito na ginawa ng ating Panginoon kung paano dineres ng Diyos ang kanyang bayan Israel at nagawa nila yung kanyang pagkalinga sa panahon na kailangan siya. Itong bayan ng Diyos, parang espesyal na bayan na kanyang pinili. Sabi nga niya dito sa 1 Peter, chapter 2, verse 9, tatapat kayo isang larangiran, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sa sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalan na kaliwanagan. Kaya ito tayo ngayon, mga minamahal, na mula doon sa buhay ng pagkapahamak, tayo hinilang ng Panginoon bilang pagkasaserdoteng banal at pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya kung ikaw ay pinili ng ating Panginoon, dapat lamang din na tayo ay magamit niyong nagmamay-ari sa atin. Di po ba? Kapag binili mo yung isang bagay, mayroon bang kapangyarihan yung binili mo? Yung kaldero mo, ayoko? Di ba hindi? Binili mo yan pag-aari mo yan. Karapat-dapat mo yan gamitin. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya bilang mga anak niya sa umagang ito, tayo pag-aari ng Panginoon. Hindi na tayo sa ating mga sarili. Kaya kung gagamitin ka niya, nasasabi ba natin, Panginoon, nandito ako. Gamitin mo ako sa ating Panginoon. In everything they face, lahat ng kinaharap ng bayan Israel, God was there to help them. Naroon siya lagi na tumutulong sa kanila. Sabi dito sa Hebreo, chapter 13, verse 5. Magkilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, at sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Kaya ganito yung ginawa ng Panginoon sa kanyang bayan. At buhay ang ating Diyos sa umagang ito. Yung Diyos ng ating mga magulang, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, yun din ang Diyos na ating pinaglilingkuran.
magpapahanggang sa mga oras na to. Na siyang bubuhay sa'yo, na siyang magpapakain sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng lahat. Upang patuloy mo siyang mapaglingkuran. Upang patuloy mo siyang masamba sa iyong buhay. At mga minamahal yung ating mga pagsamba sa ating Panginoon. Deserve niya ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat gano'n niya tayo pamahal. Reciprocal yung pagmamahal, diba? Love begets love. Kung ano yung ginawa natin, higit pa yung ginagawa ng Diyos sa atin. E binibigay niya. Meron akong nabasang istorya, hindi ko alam kung nabasa dito. Yung isang anak, 11 years old. Sabi niya sa kanyang daddy, sabi niya, anong ibibigay mong gift sa akin pag 16 years old na ako? Sabi naman ng kanyang daddy, napakatagal pa yung bagay na yun para ating pag-usapan. Kung anong ibibigay kong gift sa'yo pag 16 years old ka na. Lumipas ang mga taon, 14 years old na yung bata. Meron pala siyang sakit sa puso. Dinala siya sa ospital. Ang tayo na yun. At sinabi ng kanyang doktor, sabi niya, masama yung lagay ng kanyang puso at ito'y kamamatay na ng bata. Yung kanyang heart failure. Kaya nung tinanong ng bata dati, sabi niya, anong sabi ng doktor? Mamamatay na ba ako? Sabi niya, anak, mabubuhay ka. Sabi ng daddy niya. At umiiyak yung daddy niya na umalis doon sa kanyang kwarto. Doon sa room ng kanyang anak, doon sa hospital. And after nung matagal siyang na-confine, tapos dumating na yung 15th birthday niya ng bata. Doon na siya nag-birthday sa hospital. Nakita niya doon sa kanyang bed, sa kanyang kama, mayroong isang sulat galing sa kanyang daddy. Sabi niya, anak, sabi niya, alam ko, pag nabasa mo itong sulat na to, matutugunan na yung sagot o yung tanong mo sa akin, isang araw tinanong mo sa akin, kung anong aking gift sa yung 15th birthday, sabi niya. Ano yung gift niya? It was my heart. Ito pala, sabi ko, hindi ko alam, ito pala yung gift na ibibigay ko sa'yo. Yung puso niya. Kaya nabuhay siya. Parang ganun din ang Panginoon sa akin. Ganun siya nagmahal sa atin. Nung panahon na hindi tayo narapat-dapat, minahal tayo ng Diyos. Binigay niya yung kanyang buhay sa atin. Nung panahon na tayo makasalanan, na walang direksyon ng ating buhay, binigay niya si Kristo para sa atin. Kaya nga po, God will never leave us. Hindi niya tayo iniwanan. Matapos man ang mundo, I will not leave you till the end of the world. Nari ang tao, iwanan ka. Pero ang Diyos, nakita niyo na ba? Mayroon pa kayong masabi? Titignan natin sa bagay ito. Mayroon pa tayong makitang pagkakataon sa buhay natin na nagpabayan ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. Di ba sapat-sapat lang? Tamang-tama lang kapag nagbigay siya? Sa panahon na kailangan na natin, naroon na yung tugon ng Diyos. Remember God's provision. Alalahanin daw natin yung mga provision ng ating Panginoon sa atin. Ito sa ating pinag-aaralan sa Oswald. 24:13. At ating binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo binukid, at ng mga bayang hindi ninyo itinayo, at inyong tinahanan, at mga ubatan, at mga olibuhan na hindi ninyo itinanim, at inyong kinakain. Ito yung God's provision of God
sa kanyang bayan. Provision means the action of providing or supplying something for use. Yan ang ibig sabihin ng provision. Ibinibigay. Kaya sabi niya, hindi ninyo ito pinagpagalan, hindi yung pinagpaguran ito, ibinigay mo rin sa inyo ito. Kaya sinasabi, sa Romans 2:4, o hinahawak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapanuhod, na hindi mo nalalaman ang kabutihan ng Diyos, ang siyang magdadala kayo sa pagsisisi. Pero nagsisi ka na ba, anak? Kapatid, subukan mo na bang nagsisi sa iyong kasalanan? Sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa iyong pamilya, sa iyong pambahayan, pakabuti ng Panginoon sa atin. Nag-iingat siya. Nag-care siya. Kaya nga dito makita natin yung bayan ng Israel. Nakarating sila sa lupang pangako. Doon sa 40 years, hindi sila nagpagal, hindi sila naghirap. Kahit nandoon sila sa ilang, ganun sila kinalingan ng Diyos. Wala silang binabayang kuryente. Saan kuryente ngayon? Eh, mga nanay nisa naghahanap ng mga bagay para sila makatipid ng konti. Taninoob yung rent, ng linggo, 2 linggo, ng buwan. Ako nung umalis yung anak ko, nag-dorm na siya. Hindi na rin ako mamalamig, kaya hindi na ako sanay sa malamig. Sa malamig, hindi na ako sanay sa aircon. Pagdadating siya, makatikim ako ng aircon. Pwede naman eh. Hindi ko alam kung anong pagtitipid para yung ibang matitipid eh, mapupunta pa sa ibang bagay. Hindi niyo alam yun, mga anak. May mga tatay na hindi madaling magtrabaho. Yung mga daddy, yung mga papa ninyo, na hindi na sa kanila na, hindi na mag-merienda ako minsan. Ito sa kay Junior ko na to, sa aking anak na to. Magbabayad na naman siya. May bibilin siyang project. Nakagagawa niyo ba silang pasalamatan after that? Na makahingi ng pera? Pahingi, binigyan. Paano kayo naging thankful sa mga magulang niyo? Hinahalikan niyo ng gusto. Thank you. Salamat. Pagdating, tinatanggal yung sapatos. Binibigyan ng malalim na tubig. Kahit ganun lang minsan, natutuwa na yung mga magulang. Kahit ganun lang minsan kapag nakita ng taas ng grade, dahil hirap na sa pag-aaral, pero talagang nagpupuyat, halang bayad na yung pagod ng mga magulang. Yung mga nanay na naghahanda ng sandwich pag umaga, nagluluto ng lugaw ng sopas pag umaga, para kayo'y may laman ng inyong tiyan. Napakasaya ng mga magulang yan pag nakita nila ang isang pagpapakita ng thankful heart, kung ano yung gusto makita ng magulang, yun din ang sinisikap ninyong gawin ninyo. Sapat na yun sa kanila. Parang ganyan din sa harapan ng Panginoon. Sa lahat ng kanyang provisyon sa atin, sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin, hindi nawawala sa ating puso yung ating pasasalamat. Panginoon, hindi ko naman marating itong bagay nito kung hindi mo kami tinulungan. Kaya hindi maaaring sakwin mo ang Diyos sa buhay mo eh. Patuloy mong mamahalin, lalo kayong nagiging malapit sa Diyos. Bakit? Dahil kinikilala mo ang kanyang kapangyarihan. Kinikilala natin ang kanyang makapangyarihan gawa sa buhay natin. Kaya nga po, mga anak, dapat natututo kayo mag-ipon. Salamat sa Panginoon. Nung nangangarap tayo ng panambahan, alam ko may mga bata pa noon, ngayon medyo nagdadalaga na. May mga anak na may mga alkansya. Nag-ipon sila.
At buong buhay ko yung tinatago ko sa aking puso. At ako'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Alam ko, hindi lang ako yung nagpapasalamat yan. Amen. Bawat isa sa akin na nakasaksi Amen. yung gawa ng ating Panginoon. Para tayo mapunta sa magandang lugar na to. Pinapasalamatan natin yan ng ating Panginoon. Kaya alam ko, ako'y naniniwala kayo mga anak, maganda yung magiging future ninyo. Dahil ngayon, yung presence ng Panginoon, wag natin iniwanan yan. Dahil yun ang pinakamahalaga sa buhay natin. Na nandiyan ang Panginoon, kagaya ng ginawa niya sa bahay ni Fred, hanggang sa sila'y maihatid sa lupang pangako. Ang mahirap pag wala na yung patnubay ng Diyos sa atin. Hagilapin mo, wala ka na pala, Panginoon. Kinalimutan kasi kita nung ako'y nangangarap kasi hindi naman inistorbo ang Panginoon sa mga pangarap natin eh. Siya pa magbibigay ng inspirasyon sa atin. Magbibigay sa atin ng tulong sa ating mga pag-aaral. Ng lakas. Nagbibigay ng lakas sa inyong mga magulang para sila'y makapaghanap buhay. At may provide ang ating mga pangailangan na tayo makarating dito sa Panambahan. Pagana ang biyaya ng Panginoon sa atin. Ito yung ibig ipaalala sa bayan ng Diyos, sa mga anak ng Diyos sa panahon ito, bilang mga hinirang ng ating Panginoon. A time of confrontation. Kinonfront na niya yung bayan ni Israel. Sabi niya sa kanila, sa bayan niyon, at kung inakala ninyo na masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoryo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit taga ng akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Isang magandang prinsipyo na isang padre de pamilya kanyang pinanghahawakan. Siya, ano man ang mangyari, ikaw at ang iyong pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Yun po ba ang ating pinanghahawakan, mga tatay ng tahanan na narito ngayon? Salamat, ang lugar na ito ay mga pamilya, buong pamilya na mga anak ng Diyos na walang meeting part. Mami, Daddy, ate, kuya at bunso na nasa Panambahan. Wala nang pinakamaganda pang buhay na ginawa ng Diyos sa atin na hanguin ang ating pamilya at dalhin tayo sa sariwang pagtulan. Walang iba kasi ang bahay ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos na kung minsan nagkukulang man, di man tagana sa mga bagay na material, pero pinagpapala naman ng ating Panginoon. Nang mayawag na nanasal sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yan yung walang ibang pinakamagandang karanasan. That to share our lives for others. Na ibahagi natin yung ating buhay sa iba. Na maaaring kayo maging kasangkapan para yung iba ay mabless. Para sila ay makapagpatuloy sa kanilang sinimulang paglilingkod sa Diyos. Amen. Huwag natin pagkait yung bagay na yan. Baka naman ikaw yung kamay na maging kasangkapan ng Diyos para maabot yung iba pang mga gawain ng Diyos. O baka naman ikaw, hindi naman lahat ng panahon, ikaw lang yung hinahamon. Kundi, ikaw din pala yung tinatawag ng Diyos na ngayon ay magbigay ka na rin ng hamon. Mga kapatid, ang buhay natin bilang mga Kristiyano, ito yung buhay na kuminsan, hindi sa lahat ng panahon, ikaw ay nasa bed of roses. Sa mga roses man, bakit yung rose na ay may mga tinig? Ibig sabihin, bago mo makuha yung bulaklak yung rose na yon,
Matidinig ka muna. May mga ganyang pagkakataon sa buhay natin. Na bago natin makuha yung isang magandang bagay, magsasuffer ka muna. Mayroon munang suffering. Mayroon munang sakripisyo. Ganyan din sa pagtupad sa inyong mga pangarap, mga kabataan. May mga narinig ako na hirapan siya sa kanyang pag-aaral. Hirap siya. Pero dahil ito, ginagawa niyo to, para sa inyo to, umahay sa inspirasyon niyo rin ang inyong mga magulang na nagmamahal, na hindi pinagkakait ang kanilang mga encouragement sa inyo. Kailan ko, maabot niyo ang inyong mga pangarap. Dahil sa Panginoon. Sa umagang ito. In honoring Him, He deserves to be respected and loved. Sino yun ang Diyos? Amen. Deserve niyang lahat na ito. Ating mga ginagawa sa Kanya. Kaya sabi ni Josue, matakot kayo sa Diyos. Sundin ninyo ang Kanyang utos. Kung alam ninyo, inakala niyo masama ang maglingkod sa Diyos, piliin niyo ngayon. Kaya ako ng aking pamilya. Maglilingkod kami sa Panginoon. Salamat na maraming pamilya na narito ngayon na pumili na maglingkod sa ating Panginoon. Sa tamang lugar tayo mga minamahal. Bakit? Kasi hawak tayo ng Panginoon. Nariyan siya. Kaya isa lang yung dapat natin piliin. Hindi pwede dalawa ang piliin natin buhay. Buhay sa mundo at buhay sa kabanalan. No. Hindi natin pwede i-mix yan, mga kapatid. Kapag pure. Kapag dark yan. Hindi mo pwede magsalita ng evil at the same time, you say praise the Lord. No. Isa lang. Yung buhay na banal o buhay sa kasalanan. Hindi pwede yung bibig ay bukala na mapait at matalim. Hindi pwede na nag-replace sa Lord tayo, bukas, iba naman ang lumalabas sa ating bibig. We cannot serve two masters. Kailangan talaga natin pumili. Kaya yung sinabi nila, piliin nyo na, sabihin nyo na kung ano talaga ang inyong kalagayan nyo, kung sino talaga ang inyong pinaglilingkuran. Kaya naman ibig sabihin, magpakatotoo ka na. Ilipin mo na kung ano talaga ang inyong nasa puso. Kung talaga ang Diyos na ba ang nakaluklok sa ating puso, na pinakamamahal natin, kung mayroon pang iba yan. Itakwin mo na yung mga ibang Diyos na yan. Kasi sinasabi kung ano yung priority natin, yun ang magiging Diyos. Amen. Serve the Lord with sincerity. Sincere means wholeheartedly, completely, with integrity, na mayroong karangalan. Isang karangalan na tayo pinili ng Diyos na maging anak niya. Karangalan niya, di po ba? Karangalan niyo. Dahil hindi lahat ay mga anak ng Diyos. Pero mga chosen generation, sabi niya, a royal priesthood, sabi niya, a chosen generation. Walang iba kundi yung mga tumanggap sa Panginoon. Ikaw at ako, kayo dumapit sa Panginoon, pinalinis mo ang iyong puso, ikaw ay anak ng Diyos. Karangalan niya. With integrity and wholeheartedly ng buong puso sa ating Panginoon. Kaya pag-ibig natin sa Panginoon, mayroong karangalan niya. Nakita na kayo ng pag-ibig na walang dangal. Sabi nga sa awitin, pag-ibig na walang dangal. Ang alay ko sa'yo. Kahit naman yun, walang karangalan. Meron naman yung talagang yun ang hinihingatan sa bilang karangalan.
Kaya tayo bilang mga tinawag ng Diyos, pinaging banal ng Diyos. Meron na tayong pangalan na iniingatan. Pangalan Kristyano, hindi born again, hindi baptist, kundi pangalan Kristyano, banal na pangalan. Nawais na namitira yan, napakahirap na ibalik. Para ba magtayo ka ng bahay, tapos ibalin mo? Mas mahirap yun. Mas mahirap. Kasi yung magtatayo ka pa lang. Kasi yung sisirain mo, saka ka ulit magtatayo. Napakaraming trabaho niya. Hindi mo alam kung isang araw mayroon pang magsisiwala sa'yo kapag natira na ang iyong patotoo. Kapag natira na yung pangalan Kristyano mo. Eh bilang mga anak ng Diyos, time to choose, panahon ng pagpili. Hindi bukas na. Hindi pa natapos ko na yung aking kolegyo. Hindi ka pag napili ka na yung babaeng tinatagi ko, yung lalaking aking pinapangarap. Hindi yun. Hindi yung kapag mayroon ako ganito, mayroon ako ganito, mayroon ako ganito. Saka na lang ako magsisinsir sa aking paglilingkod sa Diyos. Ngayon pa lang. Bakit? Kung sa simpleng bagay, hindi ka napagkatiwalaan ng Diyos. Sa palagay mo kaya, pagkakatiwalaan ka pa ng mas maraming bagay, ng mas maraming bagay. No! Hindi ka na niya kayang pagtiwalaan. Kaya ito, pagkakapalaan ng iyong pananampalataya, magsapat ka na sa Panginoon. Magseryoso ka na sa iyong tinanggap sa Panginoon. Hindi mo na sinagawa ng bahala yung mga mahalagang bagay na dapat nagawin mo na. Yung kaya mong gawin ngayon, huwag mo nang ipinagpapaliban sa Panginoon, sa kanilang Panginoon, sa kanilang. Maganda. Kung yung sa kanilang dumating pa, di ba? Eh paano kung hindi na dumating yun? Kaya nga dito, ibig ng Panginoon na makita sa atin bilang kanyang mga anak. Na tayo ay nangahamon. Hinahamon tayo. Na makita natin kung gaano kalaki ng Diyos yung ating pinaglilingkuran. Na napatunayan na noong nakaraan sa Old Testament sa mga ninuno natin hanggang sa nabuhay sa bagong tipan kung gaano pakapangyarihang gawa ng Diyos ang kanyang iniwan, bumuhay ng mga patay, nagpadilat ng mga mata, mga lumpot na inagatan, ng maraming panahon, pinagalit niya, yun pa rin yung Diyos nating pinaglilingkuran ngayon. Na hindi natutulog, nilainisip man, na hindi gumanti sa lahat ng mga bagay na ating mga ginawa sa kanyang pangalan. At challenge. Kumaalala niya si Elias, nung nandun sila sa Mount Carmel, dahil ganito rin ang nangyari sa bayan Israel, nakalimot din sila, sumamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinalens niya yung bayan Israel. Sige, alin kayong lahat, ilan yung propeta ni Baal na kasama doon? 1 to 400? Makita niya, doon sa bundok na yun. Pero nalindigan pa rin siya, mga kapatid. Kaya kung magkita ka man sa iyong paaralan, magkita ka man sa iyong trabaho, naninindigan ka sa katotohanan, isipin mo yung panahon ni Elijah. Napahiya ba siya? Nung ipinagbunyi niya ang Diyos sa buhay niya, pinagmalaki niya, nabuhay ang kanyang Diyos. Hindi ba sabi niya, maghandog tayo. At kung sino yung Diyos na tutugon sa pamamagitan ng apoy, yan ang tunay na Diyos na makapangyarihan. Di ba nagdala sila ng kanilang handog? Yung propeta ni Baal, 4 na rangan, nilagyan nila ng maraming mga kahoy, palibot. Dumalapit kayo mula umaga, tanghaling tapat, hanggang maghahapon na dinilig ba sila ng kanilang Diyos na si Baal. Kaya nga, ang nangyari nung panahon niyon,
Sabi ni Elia. Lagyan nyo ng tubig, di ba? Nilagyan pa ng tubig sa palibot. At ikaw, panalangin lang yan. In Jesus' name, nagpadala ang Diyos ng apoy at tinupok ang kanyang handog na susunugin. Ganun sumagot ang Panginoon sa panalangin ng kanyang mga banal. Ilang instant sa buhay natin, nadidinig ng Diyos yung ating dalangin. Nasukat natin ipagpasalamat sa Diyos. Na Panginoon, nung time na dumalangin ako sa iyo, instant, dininig mo rin ang aking dalangin. Di ba siya isang katunayan na dinidinig ng Diyos ang kanyang mga banal? Ang kanyang mga anak? Kahit yun ang ating panatilihin sa ating puso. Kung ibig natin na lagi tayong dinidinig, madama yung presensya ng ating Panginoon sa ating buhay, panatilihin natin malinis. Consecrated ang ating buhay sa ating Panginoon. Walang reservasyon. Walang sineset aside, kundi buo ang Panginoon sa iyo buo. Karapat-dapat na Panginoon sa bagay nito. Deserve mo daw, Panginoon. Deserve mo, Panginoon, yung aking pagsamba. Deserve mo yung aking buhay. Dahil noon, walang-wala ako. Dahil noon, ganoon ang buhay ko. Ngayon, binigyan mo ako ng maayos na buhay. Kasama ang aking pamilya. Naglilingkod sa iyo. Kaya, mga minamahal, sa ating pinag-aralan sa umagang nito, it's time to make up your mind. Anong nasa puso mo ngayon? Ano ang nasa puso mo? Handa mo bang ibigay yung buhay mo sa Diyos? Handa mo bang ipagkatiwala ang lahat sa iyo? At ako'y naniniwala sa lahat ang nagtiwala sa Panginoon. Kailanman ay hindi sila iniwan ng Diyos. Nagtagumpay sila. Magtatagumpay na rin sa umagang ito. Kung ibibigay ng Diyos ang iyong buhay, ang araw ng iyong kabataan, remember now thy Creator in the days of thy youth. Ito na yung pinakamagandang panahon. Pwede mong ibigay ang iyong buhay. Kung meron ka kasalanan, bakit mo itinitirayan sa iyong puso? Mayroong tinigil sa kasalanan niyan. Gusto kang pagkakahinay ng Panginoon. Dahil mahirap ang mabuhay sa kasalanan. Naranasan namin yan. Yan ang aming patotoo ngayon. Pinapatunayan namin yan. Magaan ang buhay na nasa kamay ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Yan sa pangunan niya.